Okay, so let's talk about the life of Joseph. Pero hindi na natin actually pag-uusapan yung kabuuan ng buhay niya kasi napakahaba nun. As in, napakahaba. Okay, pero pag-uusapan natin Genesis chapter number 45 na kung saan ipinakilala na niya yung kanyang sarili. I know everybody is familiar with the life of Joseph. Na kung paano siyang kinainggitan ng kanyang mga kapatid, siya ay binalak patayin, pero na-realize ng mga kapatid, anong pakinabang kung papatayin natin siya? Ibenta na lang natin. No, siya ay binenta at ibinenta ng ibinenta. No, siya ay binetray ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, kinalimutan at pinagbintangan sa salang hindi niya ginawa. Kaya at habang nasa kulungan, yung mga taong nangako sa kanya hindi tinupad. Okay, pero sa biyaya ng Panginoon, dinala siya sa palasyo at ginamit ng Panginoon lahat ng nangyari sa kanya, lahat ng indifferences, lahat ng betrayal, lahat ng mga negative emotions, negative experiences, ginamit ng Panginoon para si Jose o si Joseph ay maging Joseph na ito na nakilala na natin sa chapter number 45. Okay, so this morning I would like to preach a message entitled, Be Like Joseph. Okay, be like Joseph. Brother Joseph, be like Joseph. Okay? Moria. Be like Joseph. Okay? Tandaan natin na mga kapatid, ang buhay, lagi nga nilang sinasabi, life is what? Unfair. And I think that is true as well. Okay, life is indeed as well. Bakit? Unfair as well. I truly believe that na mga kapatid. Bakit? Kasi hindi mo kontrolado kung anong mangyayari sa buhay natin na ito eh. Hindi mo control yung mga circumstances sa buhay natin. Hindi ginusto ni Joseph na kainggitan siya ng mga kapatid niya. Hindi niya ibinalita sa kanya. Hindi siya nakatanggap ng coats of many colors at ang intention ay para kainggitan siya. Hindi yun ang nasa isip niya. Hindi niya intention na siya'y ibenta. Hindi niya intention na siya'y pagbalaking patayin. Hindi niya intention na siya'y kalimutan, pagbintangan. Hindi yun ang intention ni Joseph. Okay? And I do believe, no, mga kapatid, sa buhay po na ito, may mga pangyayari na dumadating sa atin na hindi natin gusto. Yes. Okay? Hindi madali. Masakit kung iisipin, hindi ba, especially if you are unprepared for it. Ang nag-exercise ka naman, kung sino pa yung nag-exercise, kumakain ng masustansya, siya pa nagkakasakit. Diba? Pero yung panay-panay ang bisyo, parang naniniwala na tuloy ako dun sa masamang damo eh. Diba? Kaya kung sino pa yung talagang maingat, siya pa yung nakakaksidente. Alam mo yun na mga kapatid, minsan ang buhay, nagkakaroon ng pangyayari sa atin na hindi natin inaasahan. Okay? We cannot choose our circumstances. But look at this, just like Joseph, what we can control is our reaction. Our response to that circumstances. Joseph has every right to be bitter. I'm telling you, he has every right. Kung naging bitter si Joseph later on, hindi, wag nang pakainin yung mga yan. Yan ang nagbenta sa akin. Kung siya naging bitter, I will understand. Maunawaan ko. Pinlano siyang patayin, pero ano daw pakinabang kung siya papatayin, ibenta na lang. Biruin mo yun. Sobrang baba mo, hindi ka dapat patayin, ibenta ka na lang para at least may pakinabang kami sa'yo. Ganun kababa ang trato sa kanya. So kung naging bitter si Joseph sa story, kung naging ganun, I would understand. Pero pinili niyang hindi maging mapait, bagkos pinili niyang maging mapagpatawad. You cannot control the circumstances na darating sa buhay natin, but what you can control is your attitude, your response, your reaction toward that circumstances. And I think, no, mga kapatid, mas importante yung response natin dun sa circumstances kaysa dun sa circumstances talaga. Mas importante, what will you do if somebody betray you? If somebody rejected you? If somebody say things, bad things about you? What will you do? Okay? What will you do? Okay? If magkaroon tayo ng karamdaman na hindi natin ginusto, what will you do? Kaya ako nga, natatakot ako nung mga nakaraang araw kasi may something sa lalamunan ko na hindi nawawala. Lord, ano? Ito na ba yun? Ano ako eh. Nababagabag ako eh. Kaya pero, ganun ang buhay eh. Diba? Ganun ang buhay. Hindi porke nagplano ka, pinlano mo na lahat na, everything according to your plan. Pero yung resulta, hindi mo gusto, hindi mo inaasahan. And that's life. You cannot control circumstances.
in our life, no, mga kapatid. The life of Joseph tells us, tinuturo sa atin ang buhay ni Joseph na ang spiritual maturity hindi nasusukat sa kawalan ng conflict. Kaya palaging may conflict, palaging may challenges, kundi nasusukat ang spiritual maturity sa response natin sa mga conflicts na nangyayari sa buhay natin. Spiritual maturity is not proven by the absence of conflict, but the presence of what? Of Christ-like attitude. Okay, doon nasusukat ang tunay na maturity sa pananampalataya. Masasabi mo na mature ka kapag hindi ka na reactor. Okay? Minsan matagal ako mag-reply, bakit? Nag-iisip muna ako eh. Okay? I don't want to reply, especially minsan, all of the sudden, may magpa-pop up, totoo bang sinabi mo to? Parang may mga ganon. Okay? Minsan natatagalan ako mag-reply kasi I try to evaluate what is the right thing to do. No? Is it the right thing to respond or is it mas tama na hayaan mo na lang? Sometimes may mga ganon. And sometimes if people are telling something about you and then nakarating sa'yo, mas maganda ba na i-confront ko to or just let it slide? Sa akin, ang ugali ko, just let it slide. Okay? Okay lang yan. At the end, time is the revealer of all things. Makikita naman ng tao yan later on eh. Ibubunyag naman ng panahon yan eh. So, as for me, I just let it slide. I'm not trying to defend myself or everything kasi alam ko na later on, kung nasa tama ka, iaano naman ng Diyos yan eh. Diba? Ibubunyag naman ng Panginoon yan eh. Diba, no, mga minamahal? So, the life of Joseph proves us that spiritual maturity is proven not in the absence of conflict, not in the absence of challenges, but in how we respond to it. The issue is not what happened to us. Hindi yun ang issue eh. Ang issue is, but how do we respond to it? Yun ang tunay na issue. Paano tayo nagre-respond? What is our attitude? Okay? What is our attitude? Okay, sometimes it's hard, especially if you are a children, you are a member of a broken family, it's hard. It's hard. Okay? But, it's up to you. Okay? Alangan naman sisihin lang natin ng sisihin, pero hindi natin gawin yung bahagi natin para mapaganda yung sarili natin buhay. It's up to you. Okay? If you are born into a poor family, kung pinanganak ka na mahirap, yun na lang yun? Or will you rise into occasion and do something else to raise the quality of your living? Right? Okay? Ikaw pinanganak ka sa broken family, yun na lang yun? Broken ka na lang? Or gagawin natin yung bahagi natin para hindi yung mangyari sa pamilya na bubuuin natin later on? Right? We have to think. Okay? We have to manage our attitude. We have to manage our response. Okay? Even sometimes, not only in challenges, but also in glory. What if somebody tells you or praise you? No, sometimes hindi lang dun sa problema nagkakaroon ng maling response, even pati dun sa appreciation, pati dun sa praise. Minsan hindi, magaling talaga ako eh. Sorry, galing mo mag-preach siya. Hindi, that's natural. Mali response eh. Okay, or will we bring the glory up to God? No, it's by the grace of God. Okay? So, we cannot control circumstances. Yun ang tinuturo sa atin ng buhay ni Joseph. What we can control is our attitude toward our attitude toward that circumstances. Number one, revelation. Okay? Meron lang akong 3 points this morning. Pag-usapan natin revelation, response, and release. Yun ang pag-uusapan natin. Point number 1, revelation. Look at this. Look at this. According to Luke chapter 6 verse number 45. Luke chapter 6 verse number 45. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Our reaction are not accidents, they are revelation. No? Our attitude is not an accident. Hindi aksidente 'yon. It is a revelation of the quality of your own heart. No, it is the revelation of the quality of your own heart. Look at this in the book of Galatians chapter 5 verse 19 to 20. On Galatians chapter 5, 19 to 21, the Bible said, the work of the flesh is now manifest. And what is the work of the flesh? Idolatry, carnality, and so on and so forth. Okay? Kaya lumabas yon sa Galatians chapter 5, kaya lumabas yon yung idolatry, yung envying. Bakit? Kasi una nang nagkaroon ng problema sa puso.
And that's why it manifests. It is the fruit of the flesh. No? But on contrary, on the following verse, on Galatians chapter 5, verse number 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on and so on. It is the fruit of the Spirit. Kaya lumalabas yung pag-ibig dun sa tao, kaya lumalabas yung kaligayahan dun sa tao, kaya lumalabas yung pagpapasensya dun sa tao, kasi it reveals the actual status of the person's heart. Okay? Pastor Nable is always telling us, the heart of the matter is the matter of the heart. The heart of the problem is the problem of the heart. How can you face the problem if the problem is your face? Okay? Puso ang problema eh. Kaya dapat masolusyonan yung puso. Okay? When we explode in anger, kapag tayo'y nagalit, it is not because someone made us angry. Hindi dahil inano ka na magalit. It is your choice to be angry. Right? It is your choice to be angry. Hindi, kaya, bakit ka ba nagwala? Hindi kasi ganito kasi kaya ako nagwala. Hindi, kaya ka nagwala kasi pinili mong magwala. Okay? Again, you cannot control the circumstances. What you can control is your attitude toward that circumstances. You can control that. Okay? Bakit mo kasi sinapak? Hindi kasi ginanto niya ako eh. Hindi, kaya ka nanapak kasi pinili mong sumapak. Nagdilim kasi yung paningin ko eh. Bakit? Oh, nagdilim yung paningin mo? Dapat, kung nagdilim ang paningin mo, hindi mo dapat siya tinamaan. Nagdilim eh. Ang galing naman nagdilim paningin mo, tinamaan. Tama. Okay. Wala akong nagdilim ang paningin niya. Bakit ganon sakto sa mata? Bullseye. Sabi, nagdilim yung paningin. Okay? When we explode in anger, it is not because someone made us angry. Okay? But because anger was already resides within us. Kasi yung galit nasa puso na, kapatid. Yung inis nasa puso na. Lumabas na lang. Lumabas na lang. Again, do not allow your emotions to rule you. Especially negative emotion. Do not allow that to happen. Control it, manage it, steward it. Okay? Do not allow that to happen. Okay? Joseph could respond in revenge. Pwede siyang maghigantin. I will understand. Dapat naman talaga pinagpapapatay yung mga yan sa sama ng ugali. Mga korap, mga contractor. Dapat talaga binibita yung mga yan. No, Joseph could respond in anger, but he did not. He did not. No, he chose peace. He chose surrender. Okay? He respond in grace because he knows God is in control. He respond with grace because he knows God is in control. Okay? Reaction shows who is really in control, whether flesh or Christ. Pinapakita ng reaksyon natin kung sino ba talagang may control. Ang flesh ba, ang sarili ba, o si Kristo na nasa sa atin. Okay? No, hindi lang ako nagpipreach sa inyo ng mga kapatid. Ako personally, na-experience ko yan. Bakit? Porque ba, pastor, hindi na nagagalit, hindi na nagiging makasarili. No? Kaya nga, ang preaching is for everybody. The preaching is really for everybody. I'm not telling na I'm better than you. What I'm telling you is this is the word of God. This is the life of Joseph. And everybody should benefit from the life of Joseph, including me, Lord, di ba? Including me. Kaya medyo masakit eh. Di ba? Kasi a lot of time, minsan natatalo tayo ng emotion natin. A lot of time. Okay? A lot of time, natatalo tayo ng anger, ng jealousy, ng envy. A lot of time. A lot of time, nalulunod tayo sa success, sa victory, sa glory. A lot of time, and then it results with pride and vainglory. No, but we have to manage well our emotion, just like Joseph. In Matthew chapter number 19, sa rich young ruler, di ba? Sa rich young ruler in Matthew chapter 19. Anong sabi doon, no, mga minamahal? O kung talagang tinupad niya yung kautusan, di ba? Ang sabi niya, natupad na raw niya lahat ng kautusan, yung rich young ruler. Sabi niya, grabe ka naman, natupad mo na lahat ng kautusan? Sige nga, ibenta mo yung ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Abay, nalungkot siya eh. Uwi siya eh. Bakit? Kasi Jesus reveals the actual status of the heart of that person. Anong natupad mo na lahat ng kautusan? Yung mag-surrender nga, hindi mo kaya eh. No, Jesus reveals the actual status of his heart.
At siya rin, no, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo, napagtanto nung rich young ruler, sabi ako, natupad ko na kautusan. Hindi ba? And yet, hindi naman pala niya kayang sumunod ng lubusan. It reveals the actual status of his heart. In another passage, yung Canaanitish woman, naalala niyo yung Canaanite woman? Okay, yung na Lord, have mercy upon me. And then ang sabi ni Jesus Christ, it is not time for me to preach the gospel to the Gentiles, but to the lost sheep of Israel. Hindi ba? And then ang sabi pa ni Jesus Christ na the gospel is not for the dogs. Grabe, pag hindi ka marunong sa Bible custom, hindi ka marunong sa interpretation, ma-offend ka eh. Pero mo tinawag na aso. Pero anong response ng babae? Anong response ng babae? Patuloy pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Yung situation reveals the actual status of her heart, na in spite of initial rejection, that in spite of initial discrimination, yung pananampalataya ng babae nananatili. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, wow! Grabe ang pananampalataya mo. Okay? So our responses reveals the actual status of our heart, kapatid. It reveals the actual status of our heart. So, take care of our heart. Hindi ba? Lagi natin ingatan yung laman ng ating puso. Lagi kang mag-isip. No? Huwag ka agad magre-respond. Huwag ka agad mag-ano. Sometimes, natatempt tayo na mag-post sa Facebook at magparinig. Okay? Hindi na ako magpaparinig sa Facebook di tulad ng iba dyan. This year, magmamature na ako. Hindi na ako magpaparinig sa Facebook di tulad ng iba dyan. Oh, di ba? Sometimes natatempt tayo, but di ba, you have to think. You have to think. Is it really important? No, importante ba 'yon, no, mga kapatid? But again, depende pa rin yan sa mga situation. Sometimes you have to defend yourself, pero most of the time, kung hindi mo naman kinakailangan depensa ang sarili mo, just let it slide. After all, time is the ultimate revealer. Diba? Later on. Si Joseph naman, biyaya ng Panginoon, inireveal ng Panginoon yung puso ng kanyang mga kapatid. Okay? Iniahon siya, magmula dun sa pit, dinala siya sa palasyo. Bakit? Magaling ang Diyos eh. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Pahintulutan ba ng Diyos na mangyari sa iyo yan? Kung matapat ka hayaan ba ng Panginoon na ikaw ay mahulog? Anong sabi ng Bible? I have been young and now I am old. Yet I have never seen the righteous forsaken nor his seed begging for bread. Hayaan ba ng Diyos yun? Alam ng Diyos yun eh. No, kung merong initial rejection, baka merong ibibigay ang Panginoon na mas higit dun sa hinihiling natin. Alam ng Diyos yan. Anong mas gusto mo? Dun ka sa plain? Puro o dun ka sa palasyo? Kasi alam ng Diyos yun eh. Hindi ba? Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Okay? Number 1, revelation. Reaction reveals the true condition of our heart. It reveals the true condition of our heart. You have to be in control palagi. Dapat ang isang Kristiyano hindi nawawalan ng control, kapatid. Hindi dapat. Okay? Kung mawalan man tayo ng control, at least yung manibela ibinigay mo kay Christ. Okay, binigay mo kay Kristo. Hindi ibig sabihin ng Pentecostal nawawala ng control, bumubula bibig, nagsasalita ng ibang lengguwahe. Hindi yun. Hindi sa Diyos yun. Okay, God is not the author of confusion. Okay? God is a God of order, no, mga kapatid. Okay, so our reaction reveals the actual status of our heart. You can respond in anger or you can respond in patience. You can respond in revenge or you can respond in gentleness. You can respond in cold silence or you can respond with grace. You can respond with harsh words or you can respond with forgiveness and grace. It's up to you. Okay, mamili ka. Mamili ka. Kaya nga sabi ng Bible, yung kaaway mo, gawan mo ng mabuti. Bakit? Para mo siyang binubuhusan ng tubig na malamig. Di ba, nag-iinit yung ulo niya, no? Talagang nagsusuper sa'yo, galit na galit ako sa'yo. Tapos gawan mo ng mabuti. Oh, sabi ng Bible, para mo siyang binubuhusan ng malamig na tubig, yung nag-aapoy niya na ulo, naggaganon, nagka-quench. Init mo, ha? Oh, Starbucks. Oh. Init ng ulo mo. Kaya yung sa mga asawa, pagka nag-aaway kayo, lambingin mo. Huwag mong gatungan. Kasi kapag ginatungan mo yan, masasabog yan.
walang mangyayari, hindi ba? Kaya dapat sa mag-asawa, merong isang, pag galit yung isa dapat pasensyoso. Hindi dapat palagi. No, baka naman yung isa lang ang palagi nagpapasensya, yung isa palaging galit. Dapat, you have to know na dapat give and take, no, mga kapatid. Hindi take and take. Give and take para maayos yung inyong pagsasama, no, mga kapatid. Okay? Mga anak baka naman gamitin to na ng mga anak na hindi mo na ako pwede pagalitan. Bakit? Sabi ni pastor, kontrolin mo yung emosyon mo. Hindi yan tungkol sa ganyan. Naalala ko yung anak ko, pinagalitan kagabi. Ang sabi, Nay, di ba sabi ng Bible, children are heritage of the Lord? Bakit mo kami pinapalo? Pambihira na yan. Ang tindi, mga biblical, mga twiran yung mga bata natin. Hindi yan tungkol dyan, iba yung disiplina. Iba yun. Yung disiplina hindi dahil sa galit, yung disiplina dahil sa pag-ibig, dahil gusto tayong itama. Yun. Ibang konteksto yun. Okay? At hindi injustice ang pagdidisiplin. Hindi injustice yon, tama yon dahil biblical yon. Magkaiba yon mga kapatid. Okay, next. Una, revelation. Number 2, response. Wrong reaction produces resentment and bitterness. Pag mali ang response mo, magdudulot yan ng bitterness, kapatid, sa puso natin. Ano yung bitterness? Kapaitan. Ang pait mo. Di ba? Tingnan mo, pagka malungkot ka, ang mukha mo, ang pait tingnan. Napakapait si kapatid, malungkot na naman. Bakit? Kitang-kita ako sa mukha niya, ang ampalaya. Napakapait. Gusot na gusot. Anong sabi ng Hebrews 12? Look at this, Hebrews 12, verse number 15. Lest any root of bitterness springing up trouble you and thereby many defiled. Okay? Mag-ingat-ingat ka, baka tumubo daw yung ugat ng bitterness. Hebrews chapter 12, verse number 15. Mag-ingat-ingat ka. Okay? Mag-ingat-ingat ka. Okay? Ang ingatan natin yung ating puso. Baka kako nagtatanim tayo ng kapaitan sa ating puso, magbubunga yan ng hindi maganda. No, bakit lagi na lang siya ang pinapansin ni pastor? Bakit ako hindi? Mag-ingat-ingat ka sa itatanim mo sa puso mo. Bakit siya na lang ang palaging mine-mention? Ako hindi. At least meron kang mansyon sa langit kahit hindi ka na mention dito sa lupa. 'Di ba? Mag-ingat-ingat tayo sa mga itatanim natin sa ating puso. Okay? A wrong reaction never stands alone, kapatid. Hindi yan nag-iisa lang. It always grows. It always grows. Lagi siyang lumalago. Ano man itanim mo sa puso mo, laging lumalago. Magtanim ka ng contentment dyan, lalago yan. Ng peace of mind. Okay? Magtanim ka ng pag-ibig dyan, laging bubunga yan ng kindness. Magtanim ka ng bitterness. Nako, yan talaga, yung kapatid na yan. Si sister talaga, ganito yan. Si brother talaga, mga ganyan yung mga yan. No, mag-ingat-ingat ka sa itatanim natin sa ating puso. Nako talaga yung kumare ko. Nako, kundi ko lang kumare yan. Diba? Kaya si pastor talaga, masama talaga ugali niya ni pastor. Buti na lang, gwapo siya. Pero kung ugali lang, di dapat nagpastor yan. Buti na lang, gwapo siya. Bitterness. Okay? A wrong reaction never resides alone, it grows. Look at this. The pattern is clear. Kapag mali yung reaction natin, nagbubunga ng resentment. Ano yung resentment? Yung sama ng loob. Ngayon, kapag hinayaan mo yung sama ng loob, nagkakaroon ng bitterness. Hindi mo napapansinin, hindi mo na no? Now, I understand, may mga tao tayo na gusto. Everybody has that. No? Kasi bakit? Pareho kayo ng vibe. Pareho kayo ng hilig. Kaya nagkakasundo. Pero may mga tao rin tayo na parang hindi mo siya, no? Pero hindi mo dapat kamuhian yun. Diba? Okay lang yung kung magkaiba kayo ng gusto, pero wag mo siyang kamuhian. Wala namang ginagawang masama. Halimbawa, ang kulay na gusto niya, pink. Ang kulay na gusto nitong isa, green. Hindi natin dapat pag-awayan yun. Okay lang maging magkaiba. Diba? Oo. Difference doesn't always have to be hatred, no, mga kapatid. Magkaiba, that's okay. Okay, ako na mga kapatid, ang prinsipyo ko, kung di tayo magkasundo, let's agree to disagree. Okay? Kung magkaiba tayo, halimbawa si Brother Yuan, nagkaroon tayo ng problema, Brad. Edi, maghiwalay tayo, and that's okay. I still respect you as a person. Okay, I still respect you as a brother. Pero kung magkaiba tayo, then just let it go.
Di, okay, magkaiba. Gusto mo yan? Fine. Ano gusto mo? Adobo? Ako sinigang? Hindi, umorder ka ng adobo mo, ako sinigang. Di everybody happy? Hindi ba? No, mga kapatid? Let us just agree to disagree. Right? Next. A hardened heart, a divided relationship, and a poisoned spirit. Yun yung mga resulta. Ano yung resulta ng bitterness? Pinatigas na puso. A hardened heart. Divided relationship. Nakakasira ng relasyon sa pamilya, sa church, sa community, sa trabaho. Kapag kami mga bitterness. Di ba? Naku, si office mate, sip-sip yan. Parang tagapagmay-ari ng kumpanya. Ano yan? Okay? And a poisoned spirit. Kapag hindi natin binago yung perspective natin, lahat na lang ng kilos ng kapatid, lahat yan mamasamain mo. Okay? Lahat na lang ng kilos, nako, talaga yan si huminga lang eh. Ako si kapatid, huminga na naman, nakakaasarting na ng paghinga. Huminga lang eh. Naiirita talaga ako pag tinitingnan ko yan. Ganun. Okay? Parang kung nakikita mo yung tao, ang sakit niya sa mata, ang sarap niya tirisin. Di ba? Anong sabi ng Ephesians chapter 4, verse number 26 to verse number 27? Mag-ingat ka na yung galit mo, wag lubugan ng araw. Hindi pastor, sa gabi na lang kami mag-aaway. Para yung araw nakalubog na. Hindi, ibig sabihin nun, wag mong patagalin. Wag mong patagalin yung galit. Wag mong patagalin yung away, no, mga kapatid. Okay? Wag mong patatagalin. Hindi lang actually, pag pinag-usapan natin ng bitterness, tinan mo ito, ang sinisira ng bitterness, hindi yung taong kinagagalitan mo eh. Yes, ang sinisira ng bitterness, ikaw mismo. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi ka nagkakaroon ka ng karamdaman. Bakit? Kasi may iniingatan kang masamang emosyon. Diba? We have to release ourselves. We have to free ourselves from those things. Okay? Our response, that is number 2. Again, your response is very important. Mahalaga po yun, no, mga minamahal. Kaya kailangan maging matalino tayo, maging maingat. Huwag ka kaagad magre-respond. Do not be a reactor palagi. Okay? Minsan kinakailangan pag-isipan mo magkaroon tayo ng judgment. Is it worth it? Is it really worth it? What is truly important? Minsan kasi hindi 'yun ang battle eh. There is a greater battle behind that. No, there is a greater battle behind that. Okay? Minsan halimbawa, kapag ka merong mga tao na nagsasalita sa iyo ng hindi maganda, actually pang-front lang 'yon. Pang-front lang 'yon. There is a greater battle behind that. Yung spiritual battle natin with Satan, no, against Satan. There is a greater battle. Your testimony. Hindi ba? Kapag pinatulan mo yan, kumusta pa totoo mo? Di ba there is a greater battle behind that? Kaya dapat maging mapili tayo ng mga laban natin sa buhay. Mapili ka. Hindi lahat dapat pinapatulan. Hindi lahat palagi kang may reaction. Hindi palaging merong kang kaaway. Minsan sa Facebook, mga tao palang palaging may pinaglalaban, palaging may kaaway, palaging may Sometimes, piliin mo. Okay? Yung mga worth it, yun, ipaglaban natin yung mga worth it. Yung pananampalataya, yung doktrina, mga worth it, ipaglaban yan. Hindi ka mapapahiya dyan kapag tumindig ka sa tama. If you stand for God, God will definitely stand for you. Pero yung mga trivial matters, pag pansinin yung mga yun, lilipas din yan. Minsan gutom lang yan eh. Hayaan mo na. Minsan kasi ang tao nagsasalita, hindi nila iniisip. Ikaw naman, magsasalita ka rin, hindi ka rin nag-isip. Di wala lalo nangyari. Di po ba? So, response. And lastly, number 3, release. Kalayaan. Release. Look at this. Anong sabi ni Joseph? No, mga minamahal, it was not you who sent me here. Hindi ikaw ang nagdala sa akin dito, ang sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Hindi kayo ang nagdala sa akin dito. It is God. Okay? Tama yung perspective ni Joseph because ultimately, everything is under God's sovereignty. Sovereign ng Panginoon, God still in control. Tandaan mo, walang ibibigay sa'yo ang Diyos, kapatid, na hindi natin kayang lagpasan. Bakit? Matalino ang Diyos eh.
matalino ang Diyos. Kita ng Diyos yung kakayahan natin na tayo mismo hindi natin nakikita na yung pala yung kakayahan natin. Okay? And also, God can give you the power to overcome. Okay? Alam ng Diyos eh. Hindi po ba? Look at this. Anong sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse number 23? 1 Peter chapter 2 verse number 23, when he was reviled not again. Okay? Referring to the Lord Jesus Christ. Nung siya daw ay tinutuligsa, nung siya ay minamak, pinili niyang wag gumanti pabalik, kapatid. Kaya nung prayer ng Panginoon, Father, forgive them, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kapag kaganyan, nag-aaway kayong mag-asawa, ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, forgive her, forgive him, hindi niya lang alam ang kanyang ginagawa. At least matutulog ka ng magaangang kalooban mo. No? May untog. Look at this na mga kapatid. Peace is not the absence of offense. It is the presence of surrender control. Ang tunay na kapayapaan, hindi kawalan ng chaos sa buhay natin. Hindi kawalan ng nakaka-offend sa atin. Ang tunay na kapayapaan, nasa kung paano natin i-control ang mga pangyayari na dumadating sa ating buhay. Look at this. Paano na ipakita sa buhay ni Joseph yung kalayaan sa mga sa mga negatibong emosyon na dapat maghari sa kanya o na maaaring maghari sa kanya? Number 1, he trusted in God's sovereignty. He trusted in God's sovereignty. Sa isip ni Joseph, God is in control. He understand that God has a purpose. At yung purpose ng Panginoon, higit pa sa kanyang sarili. Sometimes kasi, no, mga kapatid, meron tayong main character syndrome. Ano yun? Minsan yung mga sitwasyon sa buhay, akala natin tayo ang main character. No! No, hindi umiikot ang mundo sa'yo, hindi umiikot ang mundo sa akin. Ang main character ng kasaysayan natin, Diyos. Si Christ. Kaya dapat sa buhay natin, si Jesus ang bida. Hindi tayo, kapatid. Tayo, mga supporting ano lang tayo. Supporting role lang tayo. Supporting character lang tayo. Pero talaga yung main role, nasa Diyos yan, no, mga minamahal. He trusted in God's sovereignty. Hindi yung kapag may konti lang ano, parang akala mo pinagsakluban ka ng langit at lupa. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng ganyan. Hindi ba? Kapag ka merong, ano, lagi na lang ako nakikita, laging ako ang nasisilip, parang wala na akong ginawang tama. Main character ka? Really? Wala ka talagang ginawang tama? Okay? Di ba, minsan may ganun tayong mag-isip na akala natin, everything revolves around us. No! It should be God, kapatid. Ang Panginoon dapat ang naitataas sa atin. Kaya kung kinakailangan magpalaya, maitaas lang si Kristo, then do it! Kung kinakailangan magpasensya, hindi po ba ma-manifest lang ang karakter ni Kristo sa buhay natin? Then do it! Kung kinakailangang magtiis, mga minamahal, mag-manifest lang ang presensya ng Diyos sa atin, then be it. Because after all, dapat ang bida ng istorya natin walang iba kundi ang Diyos. It is God. It is God. Okay? He was rooted in God's Word. Nakatanim siya sa salita ng Diyos eh. Hindi po ba? He was rooted in God's Word. Look at this. Psalms 119, verse 165. Look at that. Psalms 119, verse 165. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Look at that. Yung nagmamahal daw, yung umiibig sa salita ng Diyos, merong dakilang kapayapaan. At sino man, anuman, walang makaka-offend sa kanila. Amen. Ruin mo yun. Kapag matibay ka sa doktrina ng Diyos, kapatid, di ka basta-basta na-offend. Bakit? Alam mo, God is in control. Alam mo na your story is not yet finished. Okay, the story of the church is not yet finished. The story of the man of God is not yet finished. My story is not yet finished. We are still under construction. Kaya alam mo may purpose ang Diyos eh. Paano mo nalaman na may purpose ang Diyos? Nasa kanyang salita eh. Alam mo yung tama, alam mo yung mali, alam mo yung doctrine, alam mo yung practices lang, alam mo yung compromise, alam mo yung tamang aral. Bakit? Nasa salita ng Diyos eh. Everybody is rooted in the Word of God, mga minamahal. Matibay sa offense.
Matibay. Hindi basta-basta nagigiba. Kaya nga, anong sabi ng Bible? Inahalin tulad ka sa bahay na nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero yung walang alam sa doctrine, hindi ba? Walang alam sa salita ng Diyos, hinahalin tulad sa isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhangin. Kaya nung bumaha, nung umulan, ako para kang kontraktor. Dala-dala talaga lahat yan. He was rooted in God's Word. Minamahal. Pangatlo, he controlled the controllable. He controlled the controllable and lived to God what he cannot. Okay? He controlled the controllable. Si Joseph, he controlled the controllable. Okay? Bakit? Nung inilagay siya na second in command sa Egypt, nagtrabaho ba siya? Yes. Nagtrabaho siya. Nung pinatawag siya para i-interpret yung panaginip, in-interpret ba niya? Yes. He controlled what he can control. He continued to function according to his function. Hindi katulad ng iba sa atin, kapag may problema, hindi mo na ako mag-church. Diba? Yung tumitigil tayo sa function natin. Kaya tumitigil tayo sa role natin. Kasi bakit? Pagka nasasaktan, ayoko na muna magsimba, ayoko na muna, nakakahiya, nakakahiya sa mga kapatiran, nakakahiya na kay pastor, sa akin ka pa nahiya, napakabait ko. Okay, alam niyo si pastor laging matanggapin, di ba? Alam niyo naman yan. Okay, kasi ang gusto natin, mailapit ang tao sa Diyos. Hindi natin tinotolerate ang kasalanan, pero kapag ang tao nagsisisi at gustong lumapit pabalik sa Panginoon, bakit ko siya itataboy? Tama? I think that is the right thing to do. Kapag nagkakasala ang mga kapatid at nagpapakita naman ng pagsisisi, tanggapin natin. Bakit? Sino bang hindi nagkakasala? Hindi po ba? Hindi natin tinotolerate ang kasalanan. Pero, ang mga kapatiran, kapag nagkakasala, kailangan tanggapin din natin sila pabalik. He controlled the controllable, but he lived to God what he cannot. Iniwan niya sa Diyos yung hindi niya kaya. Okay? Nung inutusan siya ng tatay niya na dalhin yung pagkain ng mga kapatid, dinala pa rin niya. Di ba? Nung inutusan siya na pamahalaan yung bahay ni Potiphar, pinamahalaan pa rin niya. He continued to function according to his role. Control what you can control and leave it to God what you cannot. Huwag mo subukan na kontrolin yung hindi mo kaya. Bakit? Hindi sa'yo yun, sa Diyos yun. Wala kang magagawa doon, kahit pilitin mo, kahit ano yung response ng mga tao, hindi natin kayang yun, hindi mo kayang kontrolin yun. Hindi mo kontrolado kung sino yung magsasabi sa'yo ng hindi maganda, kung sino yung magmamahal sa'yo, kung sino yung tatanggap sa'yo. Hindi mo kontrolado yun. Pero you can control your own attitude. That's what you can control. Yun ang ginawa ni Joseph, kapatid. He controlled the controllable and leave it to God what he cannot. Pag-pray mo sa Panginoon. Si Philip, nung binabato siya, anong sabi ni Philip? Hindi mo siya umilag. Umilag si Philip. Hindi, patay siya eh. No, hindi si Philip Salvador. Sabi sa inyo, konting bulong nyo dyan, rinig ko rito. Okay. Si Philip, sa Acts chapter number 7, binato siya, di ba? Yung isa sa mga unang deacon, binato siya eh. Anong prayer ni Philip? Anong prayer ni Philip? Lord, Stephen. Si Stephen. Anong prayer ni Stephen? Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Imagine that. Diba? Pwede siyang kung ako nandoon, kapatid, gaganti ako ng bato eh. O ilag ako, tapos yung binato niya sa akin, balik ko sa kanya pabalik. Okay. Pero hindi niya ginawa eh. Just accept. No? Control what you can control and leave it to God what you cannot. Ganun talaga. Okay? And lastly, he chose divine perspective over human pain. He chose divine perspective rather than human pain. Look at that. Ano sabi ni Joseph? Hindi kayo ang nagdala sa akin dito. Diyos ang nagdala sa akin. Bakit? May purpose ang Diyos to preserve life, to give you posterity, to become a father to Pharaoh, to preserve life. Kaya ako nandirito. Naunawaan ni Joseph, may layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Na yung pain and sacrifices niya nung mga unang taon ng buhay niya, nung siya'y binata pa lamang, nung kinainggitan siya nung kanyang kapatid, di ba, nung inilagay siya sa pit, ibinenta siya, muntik siyang patayin, pinagtaksilan siya, pinagbintangan sa salang hindi niya ginawa, na-realize ni Joseph, may purpose ang Panginoon. At yun pala ang purpose ng Diyos, para dalhin siya sa Ehipto, kapatid, para mag-preserve ng buhay.
I want you to understand, God has a greater purpose in our pain. God has a better purpose in our pain. Tingin nyo ba magiging ganito si pastor kung walang mga kasakitan, walang pain na pinagdaanan? I can advise to you kasi kahit papaano pinagdaanan natin yan. No, kaya ako nag-a-advise, manindigan ka para sa Panginoon because we experience it. Hindi po ba ganito yan, ganito ang gawin natin? Akala nyo ba yung mga advice natin dahil lang sa academics? Hindi, no mga kapatid, we experience that. Okay? Kaya ako bakit nag-ano ko tungkol sa mag-asawa, sa pag-aaway ng mag-asawa? Nag-aaway rin kami. Hindi lang namin binobroadcast. No, kasi that's the right thing to do. 'Di ba? Kaya sinasabi ko na hindi tayo perfect kasi ako mismo alam ko sa sarili ko na hindi ako perfect. No, ang family natin hindi perfect. Bakit nasasabi ni pastor na ang family hindi perfect? Kasi mismo yung family ko hindi perfect eh. Okay? But we strive to be better each day. No, bawat araw nag-strive tayo ng improvement, naghahangad tayo, Lord, lago, growth. Yun ang nais natin. Okay, bakit? Kasi yung mga tao ng Diyos, yung mga member ng church, nakaasa kay pastor sa guidance. Hindi po ba? No, kaya naisip ko, kaya pala pinadana sa akin ng Panginoon yon kasi gagamitin ng Panginoon. Bakit? Kasi maglilid tayo ng iglesia eh. Ganon din kayo, mga minamahal. Kaya pinaparanas ng Panginoon yung mga pighati, yung mga pangyayari na hindi maganda kasi may greater purpose ang Panginoon sa lahat ng iyon. Mas malaki pa kaysa sa atin. Mas malaki pa dun sa immediate pain na nararanasan natin, so initial pain na naranasan natin, dun sa betrayal, dun sa lahat ng iyon. Mas higit pa dun, kapatid, may purpose pala ang Panginoon. He chose divine perspective over human pain. Wow. Thank you, Joseph. Grabe yung aral mo. Okay. Luto na yung tanghalian natin. Look at this na mga minamahal. Today we ask ourselves, tanungin natin ang ating mga sarili, what kind of spirit do I carry? Anong klaseng espiritu dala-dala mo ngayon? Is it the spirit of envy? Is it the spirit of revenge? It is an evil spirit. Or the spirit of God. The fruit of the Spirit. What kind of spirit do you carry today? Right? Am I reacting with flesh or responding in Christ? Yun ang magandang tanong. No? Am I responding in flesh? Ang response ko ba makalaman? O ang response ko makakristo? Kapatid, look at this. Kapag nagre-respond tayo ng hindi maganda, ang dignity natin bumababa. In order to preserve your dignity, respond in grace always. Bakit? Kasi later on, nire-respeto ng tao yun. Nire-respeto ng tao yun. Kaya sabi ko nga, nung mga nakaraan, ang sabi sa akin ng isang mga pastor, ng ibang mga pastor, kilala ka naman namin. Look at that. Diba? Kilala ka naman namin. Yun ang sabi nila sa akin. Okay? Dignity, mga minamahal. Respond in the proper spirit. Respond in grace. Okay? Look at this. Some of us are still carrying yesterday's wound in today's worship. Some of us are living with silent resentment that God never intended for us to bear. Kapatid, hindi tama yun eh. Yung mga sugat nung nakaraan, dapat hayaan nating maghilom sa biyaya ng Panginoon. Huwag na nating dalhin. Especially, huwag na natin ipasa sa mga anak natin, sa mga susunod nating henerasyon. Alam mo yung anak niyan, huwag mong papansinin, hindi ko kasundo ang tatay niyan. No, don't do that. Huwag mong ipamana yung sama ng loob dun sa bata. Kawawa naman. Hayaan mo silang maglaro. Naku, yung anak niyo, huwag mong papansinin ha. Mabaho hininga ng tatay niyan. Do that. Okay, yung mga sugat ng nakaraan, hayaan mo pagalingin ng biyaya ng Panginoon. Okay? Yung mga resentment natin, hayaan natin na palayain tayo ng Diyos sa mga resentment na yan. A simple chat will do. If somebody wrong you or you wrong somebody, a simple chat will do. Hey, I know there's happened between us. I would like to have a reconciliation. And that's it. Kung mag-reply sila o hindi sila mag-reply, and it's to them. Pero ikaw, malaya ka. Tama? Hindi, pastor, hindi ako magso-sorry. Bakit? Kasi, siya naman nauna eh. Kapatid, hindi na importante. Ang importante, ikaw mismo sa sarili mo, malaya ka. Yun ang importante.
alam mo sa sarili mo, sa harapan ng Diyos, malaya ka sa kahit anong klaseng resentment. Kaya ako, I'm always on for reconciliation. I'm always on for clarity. Yun palagi ang gusto ko. Clarity. Okay? The Lord is calling us not just to avoid resentment, but to walk in great peace, mga minamahal. Yun ang nais sa atin ng Panginoon. Tinatawag tayo ng Panginoon hindi para magtanim ng resentment sa puso natin. Tinatawag tayo ng Panginoon para lumakad ng mayroong kapayapaan. Look at this. Alam mo yung barko? Di ba yung barko? Ang tubig ng barko, kapatid, sabi nga, ang nagpapalubog sa barko, hindi yung tubig sa labas. Ang nagpapalubog sa barko, yung tubig na nasa loob, na mapupunta sa loob. Ganun din eh. Kaya kahit anong ingay sa labas, kahit anong ibato nila sa'yo, kung maayos ka sa harapan ng Panginoon, maayos ka. Dapat maayos yung puso natin. Hindi ba? Be like Joseph. Be like Joseph. Tayo pala tayo mo ko. At tayo po ay mananalangin. Father in heaven, once again, thank you Lord for this morning, Panginoon. Thank you po for the message that we have heard. Salamat po sa buhay ni Joseph na paalala po sa amin, Panginoon, na walang maidudulot na mabuti ang resentment, ang bitterness, mga negative emotion, ang envy, jealousy. Walang maibubulot na mabuti yan sa buhay namin eh. Bagkos, Panginoon, piliin palagi namin yung maayos na response. Help us, Lord, to be forgiving. Help us, Lord, to be gracious. Help us, Lord, to be patient. Alam ko, mahirap gawin, madaling sabihin. Pero Lord, by your grace, and I know you will empower us to do it. Help us, Lord, to stand for what is right, stand for what is biblical, and I know everything will just fall into the rightful places. Thank you, Lord, for the message. Thank you, Lord, for the life of Joseph. In Jesus' name, amen. Let us sing for, may the Lord find us